Si June ng Knapsacks. Kumusta na kayo? Oo. Tito ka lang. Ang gwapo kasi ni June. Naging magkaibigan naman kayo ni Jonelyn. After June, meron pa eh. Sino? Ikaw nga magkwento eh. Ay, Alam ko. nakalimutin ako, tita. Si Eric na lang. Kinasal kayo nung 2003. and then nabiyayaan kayo ng isang Opo. baby. Pero 3 weeks lang siyang nabuhay. Sa 3 weeks na yun, marami siyang pinakita. Parang hindi ginagawa ng newborn. Tapos minsan karga ko siya, naabot niya yung Oh mukha my ko na God, ganyan. oo. Yung, parang talaga ba? Hindi naman naghiwalay ang parents mo. Naku, parang teleserye. Yung talagang batuhan ng plato, nagbubugbugan. So growing up, hindi ka ba nagkaroon ng hinanakit sa parents mo? Sad to say, but I was really angry at my mom. Parang may tattoo ng galit sa kaluluwa ko. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw nito mga kaibigan, ay isa na naman pong popular celebrity ang ating makakakwentuhan. She's a very good actress, a book author. Mga kaibigan, let's all welcome Rita Avila. Yay! Magandang araw, Tita Aster, and magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ka na? You have an upcoming TV series. Yes. Yun yung pinagkakaabalahan ko lately, yung Someone Someday. Mukhang napakaganda eh, series. di ba? Parang Opo. much awaited. Opo. Sobra akong nagpapasalamat sa Dreamscape, sa ABS, kasi ang ganda-ganda-ganda talaga ng role ko. Maganda kasi sa'yo, okay kang maging mabait, okay ka rin maging maldita. Oo. Yung iba kasi, ang impression sa kontrabida, Yes. parang you're less of a person, Oo. you're less of a Yes, star. yes. Ang hindi nila alam, pantay dapat. Oo. Kasi kung hindi magaling ang kontrabida, hindi rin naman aangat ang bida. Correct. Diba? Yes. Tsaka mas mahirap ang kontrabida. Yes. Mas maraming dakdak. Mas maraming emosyon, yung Oo. ganyan. At saka at the same time, maraming magagalit sa'yo. Siyempre, yung iba hindi nila ma-detach yung pagiging actress mo or pagiging actor mo, di ba? Hindi, sa akin po hindi. Sinasabi lang nila na, ay nako, nakakagalit ka habang pinapanood kami, pero mahal ka namin. Yung ganon, yung alam namin mabait Oo, ka, diba? yung ganyan. Ay, Wala pang nang hampas-hampas. Ano ang mas matimbang sa'yo? The mabait character or the villain? Pareho lang, kasi napapaiyak ko rin naman talaga sila. Tapos, napapagalit ko rin naman talaga sila. Pero yung mga kakilala ko, mas gusto daw nilang kontrabida ako. Parang mas umaangat daw ako. Siguro mas tumatatak, ganyan. Totoo, yun. Ang kontrabida, parang agaw eksena ka eh. Oo. Aangat talaga yung character At kung saka matatandaan ka nila eh. Sarap paglaruan. Yes, Kasi di ba pag mabait ka, usually, syempre, inaapi ka, Mm-mm. sinasaktan ka. Doon lang naglalaro yun eh. Yes, yes. Pero pag yung kontrabida, iba-iba. Yan, sarap. I don't call her Rita eh, before. Ana talaga. Because that's her real name. I meet this small lady. Sorry Short. Petite na lang. Petite lady. In their early 80s. Estudyante pa po siya noon sa UST. Tapos, Tutuloy ko ha. As early as then, kaibigan ko na to, anak-anakan ko na to. Merely because she was attached before to one of my talents. Actually, isa sa mga dancers ko noon. Kumusta na kayo noon? Are you still friends? Babanggitin ko ba? Pwede naman. Direk FM, Eric. Sorry paglalaroan ko lang ito ngayon. Kaya wala ka rito. Oo, si June ng Knapsacks. kaya ako nakilala si June dahil naging classmate ko si Totit. Yung namatay nilang member. Oo, yes. Yun. I didn't even know. Long time ago na. Okay. So yun. Oo. Tito ka lang. Ang gwapo kasi ni June. Oo naman. Diba? Ang Oo. gwapo. Lahat sila gwapo dun sa Knapsacks. oo. Pati yung Octomanovers, di Oo, ba? maraming gwapo na Maraming gwapo dancers. dun. Tapos, Kasama sina Joshua Zamora dyan, di ba? Oo. tapos yun, nagkakilala kami. Siyempre, inuna ako sa mga padala-padala ng chocolate kay Totit, ganyan. O yun, hanggang sa bit-bit na niya ako sa mga shows nila. Ka-uniform ako. Kaya nabit-bit din ako sa opisina mo.
Small ano nga, alam mo mga kaibigan, small world talaga, di ba? Somehow, ibang pagkakataon sa ibang lokasyon, you will cross path eh. Yeah. Di ba? I just remember that his mother was so nice to me. Parang mami-mami ko na din siya. So, tutulog ako sa kanila nung nag-Japan na si June. Pero hindi kami nagkatuluyan. Ang nagkatuluyan niya, kahawig ko din. Oh, Na dancer. na-isa rin sa mga dancers, Oo. sa Octo Arts dancers Napapagkamalan naman, di ako ba? minsan ganun. Ang ganda-ganda ni Jonalyn. Jonalyn ba? Jonalyn. Jonalyn. Yeah. Tapos nakilala ko yung anak nila. Oo. O, di ba? Inaanak mo ba hindi? Hindi naman. Pero Hindi ang naman. tawag sa'yo, Mami. ala ka. tawa Naku, nga lang daw ng bahala ka tawa. kay Direk mag-explain ha. Tawa ng tawa daw yung parents niya, si Oo. June at si Jonalyn, na Oo. nakilala ako. Mm. Tapos minsan, may binigay ako sa kanya, sabi niya, binigay ito sa akin ng mami ko. Ako, siraulo ka talaga. Paano ka pumasok sa showbiz? Unang-una, nagpadala ako ng pictures sa women's magazine. Okay. Naka-uniform ako. Yes. High school, may ganyan, may bangs. May ganun. bangs. So, hanggang ngayon naman may bangs Kasi gusto ko po makita yung sarili ko sa papel, sa cover Oh, yes. ng magazine. Okay. So, kinuha nga nila ako for their first local 17 magazine. Tapos, yun na po yung nag-open ng door na una sa commercials, tapos movies na. Nag-workshop ako sa Actors Workshop Foundation. Naghahanap daw ng artista si Robbie Tan ng Seiko Films. Sinabi na, may estudyante kami dito, si Ana. Pinakilala ko kay Robbie. Tapos, yun na, sign na ako ng contract. Ganyan. 1986 ba yun? Opo. Nasa That's Pero Entertainment? may history pa yan, tita. Okay, go. Baka hindi mo alam. Oh, Akala go. mo, alam mo lahat. Hindi si kwento, baka Kasi- mali pa yung Kasi, ano di ko ba, eh. before June pa. Wow! Kasi nakakatanggap ako ng call slip sa Regal noon. Kaya nagawa ko yung the one with Cesar Montano. Yes. Talent pa lang kami doon. Mm-mm. Sa eksena with Ate V. Oh, yes. Diba? Oo. Mali ba namin ni Cesar that time na magiging love team pa kami Sa someday, Seiko Films, diba? oo. Noon, akala ko, kaya ako nakakatanggap ng mga call slip dahil kay the late Douglas Quijano. Yung pala, kay William Martinez. Sabi ko, bakit? Kanya, kasi nakitaan na kita na pwede kang mag-artista. Sabi ko, kala ko si Tito Dogs ang naggawa noon. So, parang yun yung history ko muna. Mm-mm. Pero that time, hindi pa ako talaga masyadong seryoso Mm-mm. na mag-artista. After a few years pa, nakuha na ako ng Seiko Films. Fan din ako ni William, no? Sobrang fan ako. Mm-mm. Tapos, hanggang sa nakilala ko siya. Tapos, syempre, konting date, ganyan. Niloloko niya ako no, na parang nun daw, hindi daw ako nagsasalita. Wala daw kami mapag-usapan. Hindi kasi shy ka pa nga Oo, nun mahihayin eh. ako siya. Parang feeling ko. Syempre, di mo parang nakita mo yung idol mo. Parang nakatanga ka lang na Starstruck ka ganyan. sa kanya. Oo, ganun lang. After nun, nung nag-aaral na ako, nag-college na ako, yun, si June. Pumasok ka sa showbiz. Kasi at the time, hindi ka pa nag-showbiz eh. Na maging kayo ni William, di ba? Hindi pa po. Pero nung mag-showbiz ka na, hindi ba ulit siya bumalik sa'yo? Nagsama kami sa isang TV guesting. Yun lang. Si June naman na nakakatawa kasi parang sila na ni Jonalyn. Tapos, naging backup dancer ko sila sa pag-promo ng pag-promote ng movie sa Seiko. Oo. Siyempre, nagkakailangan ng konti, Oo. di ba? Pero okay naman na Mm-mm. ipasa naman. Naging magkaibigan naman kayo ni Jonalyn. Hindi yung talagang up Yung close ano na lang ganyan, talaga, pero, dahil magkakakilala lahat. Oo. Tsaka parang mature na rin naman kami to Yes. accept na okay na, di ba? Oo, They yes, have yes. different lives, ako Right, din, ganun. right. Kaya nga yung, di ba natatawa na lang sila sa anak nila. Mami ang tawag Oo. sa'yo hanggang ngayon. Okay lang kay Jonalyn yon. I think so. After June, meron pa eh. Sino? Ikaw nga magkwento eh. Ay, Alam ko. nakalimutin ako, tita. Hindi, si Eric na lang. Kasi nung naging director ko siya, baguhan pa lang siya eh. Tapos ang tingin ko sa kanya, batang-bata. So parang hindi ko ninisip na magiging boyfriend ko siya that time. Pero yung co-stars ko nun sa Marinela, sinasabi nila, alam mo, special ka kay Direk. Hindi ganun pa ako. Yung talagang wala lang. Yun ang first ni Eric. Marinela. Parang kinain ko lahat ng salita ko kasi sabi ko na ayoko na mas bata sa akin. Ayoko ng taga-showbiz. Yung ganon, yun eh. Doon ka pa rin pala babagsak. Doon din ako babagsak. Hindi, actually interesting yung love story niyo. Actually natakal natin yun nung nag-guest ka dito kasama si Direk. Pero
gusto ko balikan lang ng konti yun, yung portion na yun na, syempre, Direk Eric or FM Reyes, isa rin yun, is 8 years younger. Sabi ng mga kasamahan mo na you're special to him. Mm-mm. Paano nila napansin yun? Kasi pag uuwi na ako, hinahatid ako sa kotse. Pero ako, akala ko, ginagawa niya yun sa lahat. He was just being gentleman. Oo, hindi ko talaga pinag-isipan ng kung ano. Parang it was just so mabait. Sa ko naman, na-admire ko siya dahil matalino, tsaka magaling nga mag-direct. Yung kahit baguhan pa lang ko, okay ito, yung ganyan. Tapos kami ni Rio Locsin noon, kasi nauuna pa siyang umiyak sa amin, tita. Pag nagpapa-emote, ganyan. Ganyanan na kami ni Rio na, umiiyak na si Direk. Kailangan maiyak na tayo. Emotional kasi siya eh. But he was very nice. Ang mga nami-meet ko po noon, puro mga pabling. So parang he was different. Simple guy, ganyan. Tapos nga, pag kinausap ko, matalino. Kaya na-admire ko. Tuksok-tuksuhan lang yun nangyari sa set, di ba? Pero hindi ka aware. Hindi ka aware. Tapos one time, nag-party kami kasi parang patapos na yung taping. Parang cast Sabi party. ni Yula, bakit hindi na lang kayo? Wala pa rin yung hindi nagdodon sa akin na, bakit nga ba hindi kami, di ba, ganon. He would me, yung dadalaw, mag-aayang kumain, ganyan. Okay. Kasi parang mukha namang ano to, yung mabait, tsaka yung hindi pabling, ganyan. How long did it take him para mapasagot ka niya? Or naging kayo? Hindi ko alam. Hindi mo na naman ma-recall? masyadong matagal siguro kasi naging magkaibigan na kami, di ba? Yes. So parang, tapos 2 years kaming naging mag-boyfriend, tapos yun, kinasal na kami. Kinasal kayo nung 2003. January January 19, 2003. And then, nabiyayaan kayo ng isang baby. Opo, after 3 years. Kasi nakunan muna ako. So, nagka-miscarriage ka? Opo. Okay. That was so sad. Kasi nung first miscarriage ko, umuwi ako na hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Eric. Kasi syempre, alam ko talaga, malulungkot siya. Tapos, for the first time, yung aso kong maingay, pag dumarating ako, katingin lang sa akin. Alam niya na malungkot ako. Tapos hanggang sa nung sinabi ko kay Eric, syempre, iyak-iyak ganyan, lungkot. Tapos yun, after a year, nabuntis na ako. Tapos yun nga yung nag-full term na. Oo, tapos pero 3 weeks lang siyang nabuhay. Oo. At yung kanyang pangalan, Si Boy, di ba? Elia Yesu siya talaga eh. Elia Yesu. Boy, ano naman, sa 3 weeks na yun, marami siyang pinakita, yung baby, na parang hindi ginagawa ng newborn. Yung natutulog siya, nakaganyan. Parang si Eric, mana. Tapos yung natataas na niya yung ulo, tapos minsan karga ko siya, naabot niya yung kamay kong ganyan, yung mukha ko na ganyan. Yung, parang talaga ba? Nung nasa tiyan ko pa lang siya, kasi ang kinanta ko sa kanya lagi, pag nasa banyo kami, ama namin. Nasa tiyan ko pa siya, pag narinig niya yung ama namin, gumagalaw siya sa tiyan ko. Nagre-react talaga siya. Tapos pag darating na si Eric from work, magalaw na yan. Andyan na si Eric. Kaya syempre, di ba talagang, Paano niyo na-discover na meron siyang... First check-up niya po, may nakita na yung pediatrician. Tapos nung binatingnan na yung heart niya, sinabi na nga na may butas, tapos may parang vein na nakabaliko na kailangan ayusin. Ay, yung iyak ko noon, Diyos ko. Si Eric, sabi niya, yun na yung parang lahat gawin natin. Kaya lang, God has His ways. Nakakatula, pero hindi naman ako nagalit kay God noon eh. Kahit nga yung priest na friend ko, sabi niya talaga, hindi ka nagalit. Sabi ko, hindi. Kasi parang, binigyan naman ako ng pagkakataon ng Diyos na ma-experience yung mabuntis. Makita ko yung baby. Yung ibang mothers, di ba? Hindi nila na-experience yun. So kahit pa paano, may gift pa rin na binigay sa akin. 3 weeks? Yeah. 3 weeks. 3 weeks. Dapat 2 na sila, di ba? Ah. And by this time, kung nabuhay si Jesus, Yes, 21 na yung 21 isa. years old na. Boy ba yung una rin? Boy din. Ay, nalaman niyo na yun. Enyo naman ang papangalan sana namin. Sino nag-iisip ng pangalan? Si Eric. Lahat halos si Eric ang pinagbibigyan ko mag-decide. Spoiled.
It must have been very hard para sa inyong mag-asawa, di ba? Kasi yun ang parang crowning glory yun, Yeah. magkaroon ka ng sarili mong anak. Ang tawag di ba? ko nga doon, last desire, last wish. Kasi old na rin ako noon eh. I was 41 when I gave birth. Paano niyo ito na-overcome? It was difficult for Eric kasi he was still taping for a soap that time. Ako bakasyon. So I had time to mourn. Nagpapapunta ako ng kaibigan kasi parang pag mag-isa ako, uneasy ako. Ganon. Tas, o kaya tulog ako ng tulog kasi pag mulat ng mata ko, sakit eh. Nakikita mo. Oo, sakit pagising eh. Tapos si Eric, binila niya ako ng mandala coloring book para may pagkakaabalahan ako, ganyan. Siya, umiiyak sa taping kasi meron siyang eksena with, I think, John Lloyd, na ganun din, may tubo sa bibig. Ay, sabi niya na habang ginagawa ko yung eksena, yung ganun. Siya yung nandun nung crinimate yung baby. Ako kasi hindi nila pinapunta dahil hindi ko daw kakayanin. Eh ako parang dazed ako nun kung anong sabihin ginagawa ko. Tapos ako lang yung nag-asikaso nung para sa mass the following day. After ng taping ni Eric, it took years, parang 2 years, bago siya yung nag-mourn. Nabasa ko din na yung mga lalaki, mas matagal daw talagang mag-mourn than us. So, wala. Ako naman yung nag-support sa kanya that time. Kaya tama lang rin naman yung ginawa ng Diyos kasi nung time na ako yung mahina, si Eric yung nagsusupport. Tapos, nung si Eric na yung mahina, ako naman yung nagsusupport. This was during that time at because of what happened, dito ka na-inspire magsulat. Tama. Yeah, kasi dahil kakwentuhan ko yung mga kaibigan kong namatayan din, na-discover ko na pare-pareho pala kami ng mga nararamdaman. Tapos nagtingin ako sa bookstores, meron yung English, pero American eh, yung iba't device sila, yung ganyan. Sabi ko, gawa kaya ako ng para sa mga namatayan, yung kung paano sila damayan, diba? Baby book. Yeah, So tuwan-tuwa ako na naging libro, ganyan. Tapos yung publisher na pare, sabi niya, di ba may mga manika ka? Gawin mo kayang bida sa story mo. Gumawa ka ng story na iba-iba yung values for children. O talaga, father? Oo. So yun na, nag-umpisa na yung The Invisible Wings. Naka 4 parts siya. Tapos yung isang publishing company rin, kinuha ako. May 3 books for children ako nagawa sa kanila and 1 Filipino, parang short novel, gano'n. Paano nakarating yung first book mo? Yung first book mo yung, di ba? Comfort with To Comfort Grace. Paano nakarating ito kay Pope Francis? Oo. Kasi pupunta siya dito, Okay. parang kunwari January, darating siya. I read na he likes books. Tapos, naisip namin ni Eric, try kaya natin magpadala. Sige, research mo kung paano tayo makakapagpadala kay Pope Francis. Tapos parang pa-welcome na rin because he's coming nga to the Philippines. Yes. Binadala ko siya noon, tsaka yung The Invisible Wings ko. Yes. So nakarating, after a few months, or a month, ganun, may na-receive kaming letter nga na nagte-thank you, ganyan. Uy, kakaiyak. Oo, Parang diba? totoo ba to? Oo. Kaya yun naman yung blessing din ng mga nangyaring kalungkutan. Oo. Tapos, hindi pa ako natigil. I sent him another book of mine. Then, he sent a letter again. Nag-thank you ulit, ganyan. Kayong mag-asawa, paano naman napunta yung mga dolls na naging controversial? Nauna yung mga dolls, tita. Nauna ba yung mga dolls? Kasi nakasal kami, bumili kami ng regalo para sa pamangkin niya. Natuwa rin kami dun sa mga dolls na bibigay namin dun sa pamangkin. Sabi niya, bili tayo. Siyempre, para kami nagbabahay-bahayan, di ba, bagong kasal. Yes. So, bumili kami ng 2. Tapos, may ginagawa siyang soap na ang props ni Shaina Magdayaw, yung doll na kalbo. Oo. After that soap, binigay kay Eric yung doll na yon. I Kaya see. naging 3 sila. Okay. Tapos, si Eric, minsan dinadala niya sa set yung mga yon. Tapos yung, di ba mapagbiro yun, yung parang, shh, tutulog yung baby ko, kayo maingay, ganyan-ganyan. Na pinag-isipan siya ng iba. Ako naman, minsan dinadala ko kasi pinapadala rin naman nila sa akin. Si Richard Gomez nga, tuntua kay Mimay, yung girl na doll. Yes. Right. Kasi yung pala, pinapadala niya naman niya sa anak niya yung picture, pinapakita niya, yung ganon. Kaya lang,
hindi natin maaano yung ibang tao na, yun na nga, akala dahil sa miscarriage, Oo. na lukis-lukis kami Yes. mag-asawa. Oo, may ganyan. mga ganon. May Oo, mga... tapos, ang ano pa kasi na pinanggalingan pa nung tita, isang talk show kasi, yung manner nung introduction sa akin, nung about the news na nagka-miscarriage ako, yung mga clips ng mga parang nababaliw-baliw ako, tapos yung may baby na, may kunang gumagalaw na Oo. walang baby. Oo. Siyempre, ang mga tao, Oo, di ba, yes, parang, yes. ay, yun na yung kakagat sa kanila yung how you were introduced, di ba? Right. Um, Pero how did you take it? Kayong mag-asawa, paano nyo tinanggap yun? Kasi parang tinatawag na kayo na parang, I'm sorry, Yes, na parang, we're parang crazy, nababaliw nitong baliw, mag-asawa, yes, oo. di ba? Ako hanggang ngayon may mga nagsasabi pa rin yan sa akin. Okay. Pero sabi ko nga, sino ba ang mas baliw sa atin? Kasi kung baliw kami, paano kaming nabubuhay ng ganito? Paano kami nagtatrabaho ng matino? Paano ako nakapagsulat ng mga libro? Yes, Paano ako yes. nakakausap ng maayos, di ba? Right, So, right. mas baliw kayo kasi ibang klase mga imagination ninyo sa amin. Pero kumbaga ano sa bashing, wala pa, at that time hindi pa uso ang social media, di ba? Hindi pa masyado. Oo, pero iniyakan mo ba yung mga ganong balita, yung mga ganong intriga sa inyo? Yung baliw-baliw, hindi. Oo. Kasi klaro naman sa amin, Oo. klaro sa akin na hindi naman ako baliw, di ba? Oo. That's how cheap people think. Oo. That's how ordinary people think. If you're a special person, you won't think like that. Ano yung mga pangalan nung si Mima yung si girl? Mimay, si Pony yung kalbo, Yes, oo. tapos si Popoy. Oo. O yung kalbo, parang naging inspiration mo rin siya dun sa isang book na sinulat mo? Tama ba? O yung caricature lang siguro ng character? Caricature lang. Hindi si Ana at saka si... Si Eric Tutpik Si Eric at si Tutpik, Ana Taba. oo, kami Taba. ni Eric yun. yung mga pangalan nila dun sa book mo, kuha sa inyong dalawa. Apo. Si Eric Tutpik sa asawa mo. Kasi payat dati. Kaya ano ko yun. Pero hindi ka naman matumaba. Taba ako noon. Ay, mataba ka ba noon? Yun ang naging inspirasyon sa inyong dalawang mag-asawa. Apo. Kami muna pala yon. Kaming dalawang mag-asawa lang yon. Tapos sumunod na yung The Invisible Wings. Hanggang ngayon available pa rin to. Yung 3 and 4 na lang po. Oh. Naubos na yung 1 and 2. Mga Pero bat- nung ano po, nung pandemic, nagsulat ako sa page ko. I wrote 3 stories para sa mga bata. Kasi di ba wala man silang magawa, nakakulong lang sa bahay. Why didn't you do that now? Kasi di ba usong-uso yung vertical series ngayon? Why didn't you do that? Try Pag-usapan yun ni Direk. Pero pinapagsulat nga po nila ako ulit. Oo. Kaya lang, wala pa akong konsepto. Sino ba sa inyong dalawang mag-asawa ang unang nakakita at nakilala? Yung anak-anakan yung si Kate. Paano siya dumating sa buhay niyo? Nako, nakilala ko siya kay Jamie Rivera. Parang isa rin siya sa mga anak-anakan ni Jamie, tsaka nung manager niyang si Ming. For a year, nakikita kami paminsan, ganyan. Tapos sinasabi na ni Jamie na mabait nga siya. Hanggang sa, naging close kami. Hanggang sa, nag-overnight na siya sa bahay. Hanggang sa hinahanap na siya ni Eric na, kailan natutulog ulit dito si Kate? Yung ganon. Kasi alam ni Eric na maganda yung puso niya. Hanggang sa, naging 1 linggo na natutulog. Hanggang sa, pag umuwi siya sa lola niya, sabi ng lola niya, okay lang ka uuwi sa inyo. Baliktad na. Oo, laking lola ito. Laking lola Kasi hiwalay siya. ng parents niya. Opo, Okay. opo. And she has been praying for a mommy, ganyan. Pero marami siyang mommy. Oo. Yung mga teachers niya, hanggang ngayon, mami-mami niya. Ewan ko, parang siguro sa akin nag-end yung paghahanap niya. Malas niya. Hindi, joke lang. Nakita niya sa'yo. Siguro, yung hinahanap niya, nakita niya sa'yo. At Siguro ikaw po. rin, yung kinagaanan mo siya kaagad ng loob eh. Pareho Oo. kaming only child. Oh. Pareho kaming Virgo. Oo. So parang iisa mag-isip. Tapos pareho kami mahilig sa beach, ganyan. Kaya parang sobra kaming magkasundo. Kaya minsan, nakakalimutan nga namin na mag-ina kami. Para kami magbarkada. Oo. So, ang tawag niya sa'yo ngayon? Mama pala. Mama. Ang tawag niya sa kay Eric? Itay. Kasi gusto ni Eric Tagalog. Ikaw English. Galing. Ang ganda, di ba? Kasi ang pag-itay, ang iba ang dating eh, di ba? Hindi lang yung Pinoy na, iba yung feeling eh. Yung Pinoy na Pinoy, di ba? Sila Oo. Popoy, yan yung mga dolls. Yes. Yun din. Oo. Siyempre, itay, inay. Oo. Ganyan. Oo. Pero kay Kate, naging mama ako eventually. Oo. Ito yung parang, alam mo kung iisipin mo, yung cycle,
Di ba? Mm-mm. Yung you lost your two kids, una miscarriage, tapos Mm-mm. isa 3 weeks old. And then, how many years apart bago dumating sa buhay niyo si Kate? 6 years ata. And you were not longing for Ano, anybody anymore? may mga ano po, tumatawag, na tinatanong kung gusto namin mag-adopt. Tapos, one day, si Harleen, meron siyang... Harleen Bautista? Mm-mm, Okay. Baka gusto niya lang po. Tapos sabi namin ni Eric, sige, inayos na namin yung bahay, sinanitize namin, darating na. Nagbago isip ng mother. Sa ko, it's not for us, yung ganon. Tapos, after 3 years na namatay yung baby ko, may dumating sa amin yung anak ng katulong namin that time, na 3 years old. 3-year-old boy na maputi, cute. Di hinihiram-hiram ko hanggang sa natutulog na sa amin. Tapos, mamit daddy na tawag sa amin ni Eric. Tapos, kasama namin sa higaan. I fell in love with the child. Na sinasabihan ako ng mga kaibigan ko na, oy, hindi mo anak yan. Tandaan mo, hindi mo anak yan. Oo, alam ko naman niya. Kasama ko naman yung mami niya sa bahay. Kasi pinapag-tutor ko na. Tapos yung pag magsha-shopping kami, syempre, spoiled na spoiled yung bata. Kalambing naman yung bata. So, looking at him, ako kung buhay ang anak ko, yan siya, 3 He was about years his age. old. Oo. Hanggang sa kinuha na siya nung tatay ulit, okay naman. I missed him, but alam ko naman. Pero hindi mo iniyakan. Kasi syempre, nag-invest ka na ng emosyon eh. Hindi naman, but I was so sad. Kasi tanggap ko naman na hindi ko siya talaga anak. Parang kumbaga, in-enjoy ko yung moment with him. Ganyan. Magselos na nga si Eric. Kasi nga, syempre, dati siya yung attention ko, di ba? Right. Tapos ngayon, may iba yung ganyan. I think it's a natural thing for men, for husbands. Sa minsan may nararamdaman pala silang ganon. Pag may iba na, yung ganyan, kahit anak pa nila, yung ganon. So, normal lang naman yung nangyari sa amin. Tapos yun na nga, after that little boy, 3 years ulit, dumating na si Kate. Wow, di ba? Parang may no? Parang may kakaibang sign. Hindi ako nawawala ng angel, tita. Ito yung dog ko, kikwento ko, ha? Yes. December 2, namatay yung baby ko. December 25, galing kami sa simbahan. Pag uwi namin, nanganak yung aso ko. Alam namin, January pa siya manganganak. Isa lang ang puppy. And this puppy grew up beside me. Parang niluwal lang siya nung nanay niyang aso, tapos sa akin na siya. So anywhere I am, andun yun. Tapos hindi ko siya mapagalitan kahit binubutas niya yung, kunwari bago kong t-shirt o blouse, yung mahal na mahal ko talaga siya. Ito na, nagkaroon din ng sakit sa puso, like my baby. Tapos meron pa silang parehong gamot. Parang ano ba to? Hanggang sa nagkakaroon na siya ng seizures. And my friend told me na, alam mo, kung nabuhay yung anak mo, ganyan ang mangyayari. Okay na na tahimik na yung baby ko. Kasi kung sa aso pa lang, sobra ko nang iniiyakan at nasasaktan ako, paano pa pag tao, di ba? Right. Kaya sabi ko, siguro pinakita lang ng Diyos na, ayan, yan ang mangyayari kung hindi ko kinuha yung baby nyo. And then, when this dog died, meron kaming newly adopted blind cat, na kung ano yung ginagawa nung asong yun, sakto. Sa tabi ko, sasamahan ako sa banyo, sasalubong. And then when this cat died, yung aso, may isang aso kami na ganun din, na hindi naman ako sinasamahan dati, pero sinasamahan na rin ako sa banyo. Tapos nagkaroon ng mga anak tong asong to. At ngayon, yun na yung bantay ko. Yung isa sa mga anak niya. Na parang kakambal ko talaga. Laging... Hindi humihiwalay pag nasa bahay ka. Parang... I don't know. Yung sabi nga, strange, di ba? But it's really happening. Yes. I feel good. Kasi mali mo ang amusing. baby mo, yung nawala mong baby, yung kaluluwa na andyan, di ba? Baka. Tita, sorry. Nakakatawa kasi, pag kumakain kami sa labas ni Eric noon, parang laging may langaw-langaw. Di ba, di ko kunan mo ng picture kasi may langaw dito, ganyan.
Tapos, nakakailang restaurant na kami. Huwag kami langaw. Sabi niya, huwag mo nang kunan. Baka mamaya pagkamala pa ikaw ang nagdadala ng langaw dito. Oh, Tapos minsan, birthday ko, tapos, langaw. Hello, di ba, sa oo. hotel room. Yes, yes. Lumipad, humalik, tapos nawala. Tapos mamaya, nandun sa mug ko, iubos na yung coffee, may langaw na naman. Pinakaganyan ako, sabi ko, sige nga, kung ikaw si Yesu, munta ka nga sa kamay ko. Mikot-ikot. Pumunta sa kamay ko. Ay. Di ba? Ito, sabihin na nilang baliw ako, but it's really true. It happened. Si Erica sabi niya, Oo. Yesu anak, bakit naman langaw? Pwede ka maging butterfly. Nung first Oo. visit ko sa ano niya, sa crypt niya, Oo. parang from the wall of the crypt, may lumabas yellow butterfly. Oh. Yung talagang nakaganyan ako. Umiyak ako ng diba? umiyak. Yung Oo. parang alam ko siya Oo, yun eh. Ganon. oo. Tapos sa Baguio din, ganyan. Mm-mm. May butterfly. Ang tagal-tagal na sa daliri ko. Yung pala, yung pupuntahan naming restaurant after that, makikita ko yung kasabayan kong nanganak. Di So, ba? iyakan na naman ako naiyakan kasi kasama nila yung bata. Oo, Ganon. di ba? Minsan moth. Oo. Nagte-taping kami. Birthday ko din, may malaking moth doon sa wall. So parang alam ko lang yung anak ko yun. Ganon. You are our only child. Mm. Like what you said, kumustahin natin ang childhood mo. May isang cabinet ako ng mga laruan. Pag mami ko ang kasama kong lumalabas, mga pambabaeng laruan ng dala ko. Pag daddy ko ang kasama ko, mga baril-barilan, mga panlalaki, Ganon. nakakatawa nga. Pero hindi naman ako naging- lito. Oo. Ganyan. Nakakatawa lang. Oo. Mas laki ako sa yaya. Nung 4 years old ako, naging close na ako sa yaya ko. My yaya left when I was 40 plus. Oh, talaga. Mm-mm. Wow. Mm-mm. Oo. So, mas yaya ako kasi hindi masyadong maganda yung relasyon ng daddy at mami. Hindi naman naghiwalay ang parents mo. Naku, hiwalay, babalik, hiwalay, babalik. Oo. At 11 years old ako nagsabi na kung gusto nyong maghiwalay, tuloy-tuloy nyo na. Ako kasi naguguluhan ako. Kasi naman, tita, alam mo yung parang teleserye, yung talagang nagsisigawan, batuhan ng plato, nagbubugbugan, ganun. Takot ako sa daddy ko noon. Naging close lang ako sa kanya nung dalaga na ako. Tapos ano pa siya drinker siya si daddy. Tapos mami ko lang mahilig mag-mahjong. Kaya nasulat ko yung isang novel ko about mahjongeras because of my mom. Yun. But you were not a battered daughter. Mas mami ko ang namamalo. Daddy ko once lang ata na belt ako. Uso pa nung araw yung ganun, di ba? So in other words, dun sa paglaki mo, hindi ka talaga nag-enjoy as a little girl. In some ways, Oo. I was. Nagmamanifest ba? Even up to this time? Or Ay, hindi na. hindi naman? Pero yung need ko to be heard, kasi mami ko, pag kwento ko, hindi naman nakikinig. Sa daddy ko, tipid ako magkwento kasi tatakot nga ako sa kanya. Yung ganon. I wanted to be loved, pero few lang naman talaga yung magmamahal ng totoo, di ba, tita? But God is good nga kasi pinapadala naman niya ako ng magmamahal. Ng angel. Yes, like that time, yung yaya ko. Yung yaya Tapos mo. yung lagi akong merong isang friend, yung laging meron. Parang naging now, si outlet Kate. mo. So growing up, hindi ka ba nagkaroon ng parang hinanakit sa parents mo? It's sad to say, but I was really angry at my mom. Para akong para may tattoo ng galit sa kaluluwa ko. Ganun. Is your mom still alive? Hindi na po. Pareho na silang wala. Oo. Pero nagkaroon ba kayo ng parang reconciliation man lang bilang mag-ina? Many times. Mm-mm. Many times. Kaya lang, yun na yung character niya. Siyempre noon, yung mga kapatid niya, yung mga kaibigan niya, nagagalit sa akin kasi parang akala nagsisinungaling ako or akala nila harsh ako kay mami. But they soon found out the truth. Sinasabi nila sa akin na, oh, tama ka. Kasi sa kanya ko na-experience po yung pinapahiya ako, yung sinisiraan ako, ganyan. Tapos, kahit nung artista na ako noon, sabi pa niya, pupunta ako sa Inday Badiday, ganyan, siraan kita.
And I called up my dad. So sabi ng daddy ko, pag ginawa yan ng mami mo, don't worry. I'll be there for you. Pero yung threat, Sariling ina. oo. Parang yung binibigay mo naman lahat ng kailangan, pero laging kulang. And that's what she wanted, yung lagi siyang kakaawaan. So, syempre, sa akin lahat nagagalit that time. So, pero bakit gano'n na lang ang ano niya sa'yo? No? Yung kaisa-isa kang anak, Oo tapos nga eh. never kanyang inalagaan, never kanyang pinakitaan ng pagmamahal. I think she was a child who didn't grow up. Kasi bunso po siya sa magkakapatid, maaga namatay mami niya. Parang ang naging mami niya, yung oldest sister. But this oldest sister, kakampi ko. Kasi kilala niya si mami, di ba? Kakampi ko siya. So, siya yung lagi nagtatanggol sa akin sa family. During the time na before your mom or your dad died, hiwalay na ba sila? Or Opo. hiwalay, Nagkaroon po ng ibang family si daddy. kanino ka nagstay? With your mom? Nung naghiwalay sila kay mami, kasi takot nga ako kay daddy. Tapos nung nagkaroon ng partner si mami, ang kabilin-bilin na ng daddy ko dun sa yaya ko, nabantayan ako. Kasi syempre, fear yun ng father, di ba? Ibang lalaki pa din yun. So, ang yaya ko natutulog sa may pinto ng kwarto para kung sakali lang Oo. na, Nababantayan ka. oo, siya yung tatamaan. Yung ganun naman ako binantayan ng yaya ko. Were you able to forgive your mother? Yeah, many times. Pero hindi ko masasabing mahal na mahal ko siya. I was a responsible daughter. Alam ko yung pangangailangan niya. Pag kunwari, alam kong may bagyo, papadalan ko na siya ng mga necessary items na kakailanganin niya. Ganun naman. Pero ang ano ko lang nun is ilayo yung sarili ko because I know I won't be healed. Kasi every time na magkikita kami, may sakit na baon. Yung ganun. So parang tumatanda na ako, sabi ko, ayoko na, parang gusto ko nang gumaling. Yung hinanakit mo sa kanya talagang hindi na nawala yon. Paano ko ba sasabihin yun? You're longing for a mother, yung longing na yon hindi maibalik sa'yo or hindi Opo. maibigay sa'yo o hindi mapunuan. Inintindi ko na lang po na siya mismo hindi na lumaki. So parang ako yung mami. Pero paano yung pag-aaral mo? Hindi ba naapektuhan yung pag-aaral mo? No. Kasi parang alam mo hindi normal yung pamilya mo. I'm sorry to say this. Parang hindi normal yung talaga. ano mo. Mahigpit si mami sa grades na kahit nasa banyo ako, nire-review ako. Yung, di ba, parang bilang bata, parang ano ba to? Tapos kunwari, nasa top 10 ako, pero kunwari nasa number 6 lang. Gusto niya, yung Number ganon, one ka. mas mataas, yung ganyan. Ang naging feeling ko noon, ayoko nang mag-aral. Parang ayoko maging matalino. Kasi naiinis ako. Parang, Oo. bakit ganon? Yung daddy ko naman, hindi naman masyadong mahigpit sa grades ko. Siya yung nagpapaaral sa akin. Pero ang ginagawa ng mami ko ng tita, dinadaya niya yung mga bayaran sa school. Nakikita ko. Mm-mm. So, ang effect naman sa akin nun is huwag siyang gayahin. Mm-mm. Kasi di ba may iba na gagayahin na. Oo. Ako alam ko mali. Oo. Hindi ko nang masabi sa daddy ko. Kasi parang pinapahamak mo sarili mong nanay. Yeah. Oo. Tsaka syempre parang bilang bata, kahit alam mong mali, takot rin nga ako sa daddy ko, di ba? Baka mamaya bugbugin na naman niya mami ko. Ganun. Nagkasakit ang mom mo, di ba, before she passed on. Wala ba kayong time or panahon na naipakita ng nanay mo yung pagiging nanay niya sa'yo? Through cooking siguro. Kasi mahilig siyang magluto. I think sa food. Kaya I love to eat. Yun yung na-appreciate ko sa kanya most. Kahit yung mga pinsan ko lagi nasa bahay namin kasi maraming pagkain, ganyan. Ano naman, nag-uusap kami, okay naman. Sabi niya, okay, magbabago na ako. Pero paglabas ng pinto nun, wala na, tita. Kailangan i-accept ko na lang na ganun siya talaga. So, tinanggap mo siya kung ano siya hanggang sa nawala siya sa buhay mo. Wala na po ako magagawa, ganun na siya. Ano na talaga. Wala, hindi talaga siya nagbago at all. Oo. Sinong unang nawala sa kanilang? Tatay mo, nanay mo? Si daddy. Dad mo, oo. Anong bilin sa iyo ng tatay mo? Wala. Meron ka bang mga half siblings sa father's Apo, side? dalawa. Oo, dalawa. Are you close with them? When they were kids pa, pinapasyal ko sila, ganyan. Malayo kasi sila malayo yung bahay. Oo. Ngayon,
Message. Yung mom mo naman, wala naman siyang, nagkaroon siya ng partner pero hindi nagkaanak ulit. Ay, hindi naman po. Hindi naman. So talagang ikaw, only child ka, tapos may dalawang half siblings ka sa father side, boy and girl. Boy and girl. Boy and girl. Kung naandyan ang mami mo, anong gusto mong iparating sa kanya? Kasi alam ko may unfinished business kayo eh. Hindi, pag nagpe-pray po ako, sinasabi ko sa kanya na, ayan ha, parang wala ka ng sakit, wala ka ng aalalahanin, wala ka ng migraine. Parang huwag ka na mag-alala na nagalit pa ako sa'yo. Panaginipan ko siya. Pero minsan sa panaginip ko, galit pa rin ako sa kanya. Minsan hindi. Pero, I don't know, siguro nga nakatato na eh. Totoo, Oo. nakaukit na sa mo Oo. yun eh. Kasi kinalakihan mo na yun eh. So Mm-mm. mahirap totally ma-erase yun. Oo. Naku, ilang mga healing programs ang inatenan ko para dyan. Kasi it's not good, di ba? To Oo, grow up oo. with so much hatred. Kaya nga, pero believe nga ako sa iyo eh. Kasi despite of, naging background mo sa Mm-mm. pamilya mo, Mm. you came out, a very good child. Thank Di ba? you. Baka kasi naging rebelde. Yes. In your case, Mm-mm. hindi mo ginawa eh. Hindi Di ba? naman po. Oo. Pinaka-rebelde ko na siguro, mami, yung hindi ako matutulog sa bahay. Hindi ka uuwi. Hindi ako uwi. Oo. Kasama ko mayaya ko. Yung ganun lang, para lang for peace of mind. Kasi minsan, pag pinapalo po ako ni mami, si Yaya na yung Oh maharap. my God. Para siya na lang yung tamaan. Parang siya na yung, at saka ikaw na talaga, parang tinuring ka na sariling Opo, anak ng opo. yaya mo. Kung nagkataong wala yung yaya mo, paano kaya? I don't know. Baka doon na iba. Baka. Oo. Kasi may nag-shield sa iyo eh. Apo. Parang siyang naging guardian angel Lagi mo akong eh. may yung parang tungkod. Oo. Tapos nung high school po, naging close din ako dun sa retreat master namin na pare, na naging spiritual director ko. Hanggang ngayon, may contact kami. May mga pinadala po talaga si God. Meron siyang mga angels eh, na, Mm. to shield you eh. Mm. Siguro kung mga ibang bata na pinagdaanan, katulad ng pinagdaanan mo, baka naiba na ang direksyon ng mabuhay nila. I remember myself walking papunta sa school. Sinasabi ko sa sarili ko na huwag kang lumaking katulad ng daddy mo, at ng mami mo. Lead your life well. Kasi buhay mo yan. Yun, yung parang takot ako mag-fail. Kaya siguro ang tagal ko rin bago mag-asawa kasi, di ba, katakot. Dumating ba yung point na parang galit ka sa mundo because of what was happening sa pamilya mo? Hindi naman po, but mapangit akong magalit. Paano magalit ang isang Rita Avila? Ay! Basta pangit. Kaya nga siyempre, kunwari kami ng yaya ko, di ba, minsan nag-aaway din. The only expression that I have was anger or reaction. Yung parang ano ba? Automatic. What's important is nabalansin mo pa rin ang buhay mo. Opo, sa Oo, kagustuhan ko rin po talaga. Yes, Tsaka natapos mo yung pag-aaral mo. Oo, nag-o-observe ako ng mga matitinong tao. Oo. Kasi gusto ko maging matino. You were also surrounded by positive people. Apo. Oo, di ba? Una na siguro yung yaya mo. Apa. And good friends too. On the lighter side, sino nga pala si Rita Avila sa likod ng camera? Si Rita Avila, mahilig akong matawa. Kaya gustong-gusto ko ng kausap na nakakatawa. Tato yung anak mo. Tapos, parang sanay ako sa simpleng buhay. Yung ayoko ng mga kung ano-ano, yung mga suot, ganyan. Yung kahit nung nag-artista ako, siguro I dressed up for the occasion kung kailangan talaga bilang artista. Pero behind it, yun pa rin ako eh. Simple. Walang nawala. Kasi Yeah. sabi nga ng spiritual priest na guardian, sabi niya, mag-aartista ka, baka maiba ka. Yun yung fear niya. Yes, yes. Tapos nung ilang taon, kita kami, ganyan. Sabi niya, I'm so proud. Sabi niya, ganun ka pa din. Like, oo naman. Yun. Tsaka yung parang, kahit nung di ba nung nanalo ako ng Best Actress sa Asian TV Awards, syempre parang lumilipad ako, di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Pero nasa Cloud9. Nasa altar ako, sabi ko, Lord, pag naging mayabang po ako, i-chan Ibaba po ka. agad Oo, ako sa oo, floor. Oo. Yung ganon. Yung parang ayokong may malaking pagbabago na negative sa akin just because ganito yung nangyari. Kaya tapos yung mga naiinggit po sa akin na syempre may mga kaklase or may mga kaibigan na, hindi pala kaibigan kasi nainggit. Yung ramdam ko kasi talagang nagsikap sila,
payaman sila. Yung parang ayaw nilang maungusan ko sila. Sa isip-isip ko, parang hindi ko naman kayo uungusan, wala naman akong planong ganon. Yung makikita mo rin Masyado talaga. silang insecure. Opo. Yung parang, okay, eto, tanda na ako, eto lang ako, yung ganyan. Mas komportable ako sa simplicity. Kaya kayo nagkiklik siguro ng asawa mo, napaka-simple lang din ng asawa mo, di ba? Yes, Di he ba? is. Parang, at saka nakakatuwa nga kayo, para kayong mag-asawa, para kayong mag-boyfriend, girlfriend na nagdi-date out, di ba? Na parang ano lang, kung ano lang maisip, di ba? If you want to go out of town, nag-out of town kayo, as far as Tagaytay, di ba? Mas kami ang lakwatsera Ngayon na, ngayon. Mas oo. kami. Si Eric, kain-kain ang gusto Oh, namin. yes. Anong nabago sa buhay mo nang dumating si Eric sa buhay mo? Dahil director siya, mas namulat ako sa buhay ng production people. Kasi nung artista lang ako noon, ako sa set, di ba? Ito po yung eksena, ganyan. Kayo na po. Parang ang babaw lang. Hindi ko alam na ganun pala kahirap ang trabaho nila. Yung buhay nila. So, mas nagkaroon ako ng respeto sa kanila. Yung parang, iniisip ko pa nga, grabe, mas mabigat pala ang trabaho nila kaysa sa amin. Ganun. Umuwi na kayo, nandun pa sila. Oo. Di ba? Tsaka hindi sila tutulog halos. Oo. Dahil At mas maaga sila dumarating. Nagpe-prepare pa, di ba? Si Eric na lang pag may taping, grabe pala yung trabaho nila. Tsaka syempre, dahil only child ako, sanay ako, akin yung space. So, nung nag-asawa na ako, minsan naiinis ako na meron akong katabi. O kaya, naunahan ako sa banyo. Parang, dati, parang... Dati solo ko to. Akin lahat to. Yung gano'n, nakakatawa lang yung mga adjustments. But of course, after a while, masasanay ka na. How would you describe Direk? Si Eric. Direk Eric and FM Reyes is isa po. Oo. Ganun din. Simple, sobrang matalino. Siya yung Google ko. So, hindi na ako nag-check ng Google siya. Eric, ano yung ganyan-ganyan? Tapos, yung para minsan nakakagulat. Ngari may tinanong ako about religion. Alam ang history. Ay ka lang. Tapos, pag may mga hindi ako naintindihan, siya yung takbuhan ko. Tapos nakakatawa siya na hindi alam ng mga ibang artista. Pero seryoso siya. Sa pag set- pag nagdi-deliver siya ng di ba? Oo, Seryoso. seryoso. Oo. Pero pag sa bahay, Yung nakakatawa punchline? siya. Oo. Kaya, nung araw, yung time na nababalita nga yung baliw-baliw. Oo. Eh di minsan darating siya ng madaling araw. Di magigising ako, magkikwento, di ba? Tawa ako ng malakas. Sabi ko, kaya nasa pagkamalang akong baliw eh. Kung makakami, naririnig tayo sa masaya. Parang ang sitcom. Oo. Especially with the dolls, di ba? Yung pinagsasalita Buhay namin. pa rin, andyan pa rin sila. Andyan pa rin sila. Andyan pa sila. Oo. Hindi sila naka-fix sa isang lugar. Meron pong lugar for Meron pa them. rin sila, oo. Okay. Si Pony, si Si Mimay, at saka si Popoy. Oo. Minsan, kinukuha niyo sila. Minsan, pero less na ngayon. Less Kasi na. parang feeling namin dalaga na sila, tsaka binata. Ayaw ng ikado. Yung sa dog niyo Sa naman. doggies oo, naman, Sa doggies oo. naman. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte doon ang gusto mong balikan? Ay, yung gusto kong balikan, yung kumikita na ako, tapos nakakapag-travel na ako, tapos yung nabibili ko yung kailangan ko. Pareho mo rin ako eh. Kung hindi wants ang binibili, needs ang buburahin. Alam mo na yun. Well, sometimes I wish, kunwari sa next life ko, sana yung mapagmahal na magulang na lalaki akong maayos, ganyan. Pero lumaki ka ng maayos eh. O yan naman ang doon eh. Sabi Lumaking rin nga po maayos. ni Alicia Alonso, kasi mami-mamihan ko din po siya. Yes, Sinasabi rin nga niya na ibang klase ka. Kaya nga eh. Yeah. I'd like to congratulate you because you have a new teleserye. Why don't you invite everyone? Yes, starring Catherine. James Reid, syempre ang ating Reyna, si Catherine Bernardo, tsaka si Maha Salvador. Salvador. Kasama rin po si Roel Santiago, si Dimples Romana, and yours truly po. Maganda po yung role ko. I'm really proud of this. Sa teaser nga po, konti lang ang part ko doon. Kasi I think they want to tease people talaga. Kasi
parang pasulpot-sulpot ako hanggang sa something. But this is a mythic character na talagang It is. magmamarka ng gusto sa mga Apo. manonood. Apo. Your message to everyone? Una muna sa asawa mo. Lalo na grinil natin Sa siya bago kanina. Actually, ang kinaiinisan ni FMR, si Ji Jin Hee, yung Korean actor. Yun talaga crush na crush ko. Kaya, Pati yung pinagsisilosan. biro lang naman yung kanya. Pero basta yun yung laging pang, kumbaga pang inis si Ji Jin Hee. Actually, ayaw niyang makilala. Talaga. Pero, What Tita if? Astor naman. Hindi. Sa ngayon naman, I think we're at a point na kilala na namin yung mga sarili namin. Oo naman. Confident na kami sa Oo. buhay namin, Oo. ganyan. So, bawal na selos. Kaya Ji Jin Hee, okay lang. Hanggang ngayon, loko-loko ka pa rin sa mga Korean. Ano? May pumapangalawa pa nga eh. Ano? Sino? Korean actors. Sino Yun? Soji, ano yun? Basta, Bilib nga ako sa inyo, natatandaan niyo yung pangalan. Ano eh. sila? They sound the same. mga chinitos. Okay. Sabi nga ng mga kakilala ko, kahawig rin naman ni Eric si Ji Jin Hee. Hindi ah. Consolation man lang sana sa asawa mo eh. Baka pwede Pero pang... pare-pareho nga silang Ah, medyo chinito. Okay. Ganun. Oo. Message for everybody. I think as long as we're alive, there are trials, but just let it pass. Let it pass and pray lagi. Hold God's hands. Yun lang naman talaga eh. Kasi so many people can give you pieces of advice, pero syempre iba-iba rin yung pinanggagalingan nila. So it might not work for you. You may listen, di ba? Kung makakabuti sa'yo. But I believe, si God talaga yung pinaka magbibigay ng tamang sagot sa ating lahat. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nesacilla Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management, Studio Manila. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay ng TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. At sa lahat po ng sumusuporta, ako po ay buong puso po nagpapaabot ng aking pasasalamat sa inyo pong lahat. Dahil kung wala po kayo, wala po rito ang TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.